Uy, investment sa stock market for beginners. Ano-ano yung mga terms na dapat mong malaman as an investor or trader sa pag-i-invest sa stock market? Good thing lang kasi ito si GCash, naglabas sila ng gantong information. Tingin ko malagang umpisahan na explain tong blue chip stocks. Pero bago ma-explain yan, ano ba yung stocks? Stocks kasi is parte ng mga kumpanya. Example, yung isang kumpanya mag-issue ng 100 shares. So, kung bumili ka ng isang share ng kumpanya, kaya stock, meaning ikaw yung owner or may-ari ng 1% na parte ng kumpanya. So, sa dami ng stocks, meron tinatawag na blue chip stocks. Ito naman yung stocks ng mga malalaking kumpanya. From the word blue chip, nakuha to dun sa larong poker. Di ba sa poker, merong mga coins doon o kaya chips, ganyan. Yung kulay blue kasi yung may pinakamataas na value. Kumbaga sa currency ng pera natin, ang pinakamataas ay yung 1,000 peso bill. Sa larong poker, yung chips ay yung kulay blue. Kaya yung stocks ng mga malalaking kumpanya sa Pilipinas, example Jollibee, Meralco, BDO, Ayala at kung ano pa, tinatawag silang mga blue chip stocks. At maganda pag-invest nito ng mga beginners dahil meron na silang good track record. Kilala na sila sa Pilipinas, sikat na sila, and profitable na din talaga. And sure na sure tayo na mababa rin yung chance na mabankrupt yung mga ganong kumpanya. Imagine Jollibee, no? Kailan mo may imagine mabankrupt yan? So next naman yung mga stockbroker. Stockbroker, sila naman yung bumibili o nagbebenta ng mga investments or yung mga stocks, shares ng mga kumpanya on your behalf. Sila na yung gagawa nun para sa inyo. And syempre, kapalit nun is may fee sila or commission na makukuha. And then next is Philippine Stocks Exchange. So sila naman yung nagre-regulate, isang organization na nagre-regulate ng fair and orderly market for buying and selling ng mga securities such as stock. From the word Philippine stock market, meaning stock market dito sa Pilipinas. And from the word stock market, meaning market ng mga stocks. Meaning, dito natin binibili yung mga stocks o kaya shares ng mga kumpanya. Example, sa mga traditional na palengke, doon natin binibili yung mga actual na produkto, gulay, isda, o kahit anumang mga pagkain. So, kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, alam mo na yung gagawin mo.